Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Personal na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo na nahuli na si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Si Ko, na dati ring chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee, ay nadidiin sa kabi-kabilang kaso ng katiwalian dahil sa pagkakasangkot sa multibilyong pisong flood control anomaly. Siya rin ang sinasabing isa sa pinagkahatiran ng mali-maletang pera mula sa mga pondong nakalaan sana sa flood control projects. Kaya naman personal pang nagpunta sa Czech Republic si Acting Justice Secretary Frederick Vida para sa koordinasyon sa Czech government. Pero sa anunsyo mula sa Prague, Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. Kaya ang tanong lalo na ng mga kritiko ng Pangulo, paanong pinalaya ng Czech authorities kung inanunsyo ng Pangulo na naaresto si Ko? Sino ang mga nagpabida sa malaking kahihiyan hindi lang ng Pangulo kundi ng gobyerno sa kabuuan? Palusot ni Palace Press Officer at Presidential Spokesperson Attorney Claire Castro, hindi naman daw mali ang sinabi ng Pangulo. Katunayan, kinumpirmaan niya ng Chargé d'Affaires ng Czech Republic na na-detain si Ko dahil sa pagbabiyahe gamit ang invalid travel documents para makatawid papuntang Germany. Sinabi po ito ng Chargé d'Affaires ng Czech Republic. Yun lamang po ang kinumpirma niya sa Pangulo. Talagang na-detain si Mr. Saldico sa Czech Republic dahil nga po sa invalid travel documents. Inako naman ni Internal Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagkakamali. Humingi ito ng dispensa dahil sa kanyang assessment na maibabalik sa bansa si Ko sa loob ng 1 hanggang 3 linggo kasunod ng detention nito sa Czech Republic. Ilang senador naman ang sumisi sa Department of Foreign Affairs. Question nila bakit isang pasaporte lang ni Ko ang kinansela. Wira ng DFA, kanselado na noong December 2025 ang regular at diplomatic passport ni Ko sa atas ng korte at ang pangalawang regular passport nito na nag-expire noong September 2022 ay hindi na kailangang kanselahin dahil hindi na valid gamitin sa international travel. Bagamat nananatili pa umano sa Schengen region si Ko, tinatangka nitong humingi ng asylum sa bansang France. Pero sa pakikipag-usap ni PBBM noong Miyerkules sa mga kinatawan ng France at Czech Republic, bigo ang Pangulo na makapiga ng impormasyon dahil sa mga internal policies na ipinag-iral ng dalawang bansa. Tila patuloy na nagiging mailap ang pagkakataon na mapauwi sa bansa si Saldico. Question tuloy ng mamamayan, seryoso nga ba sa pagsisikap ang gobyernong maiuwi ito sa bansa o pakitang tao lang para huwag paghinalaang sadyang ibinibinbin ang pagpapanagot sa mga taong dapat managot sa nangyaring katiwalian sa pondo ng gobyerno. Ako po si Juan Dalafuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga isyu.